I'm stepping out from the comfort zone, letting go of me, holding on to you. Freedom comes when I call you Lord. You are Lord, my God. You are the center of it all. The universe declares it all. Your Majesty, I surrender all. I make you the center of my life. Lord, I respond with all I have. You placed in me the song of heaven's melody. Your Majesty, I live to sing your song. I have found your peace. I have found your peace. It replaces any fear. You have done it all. I can trust in you. And so I'm stepping out from the comfort zone, letting go of me, holding on to you. Freedom comes when I call you Lord. You are Lord, my God.
Magandang umaga po mga kapatid. Tayo po sa tawag ng pagsamba, lahat po tayo. Ako'y iyong sinisiyasat, batid mo ang aking buhay. Ang lahat kong lihim, Yahweh, ay tiyak mong nalalaman. Ang lahat ng gawain ko sa iyo ay hindi lingid. Kahit ikaw ay malayo, batid mo ang aking isip. Tayo po'y sumandaling manalangin. Salamat po aming Ama sapagkat isang pagkakataon sa amin ngayon na makadulog sa inyo sa pamamagitan ng aming pagsamba online. Nagpupuri po kami dahil mahal na mahal nyo kami. Alam namin na kayo ang tumulong sa amin upang aming ito maisagawa. Ang gawaing ito aming magampanan, maganap. Dahil dito, O Diyos, lalo naming hinihiling ang inyong pangunguna. Nawa, hindi lamang kayo pumasok sa aming buhay, kundi kayo po ang manguna sa amin. Ang banal na Espiritu, aming Ama, ay pinapahintulutan namin na siyang manguna sa amin, lalo na sa gawaing ito. At nawa masamba namin kayo sa Espiritu at sa katotohanan. At kayo ang mahayag sa buhat buhay na siyang gagampan sa pagsamba ngayon. O Diyos, salamat po sa inyo. Ang lahat ng ito ay aming hinihiling sa pangalan ng Panginoong Hesus, naming Panginoon at tagapagligtas. Amen. Amen. Awitin po natin ang awit ng papuri, He Leadeth Me.
tawag sa pagsisisi. Tinatawagan ng Kristo na ating Panginoon ang lahat ng magsisilbi sa Kanya na pagsisihan ang kanilang kasalanan at makapamuhay ng payapa sa isa't isa. Kaya mga kapatid, ikumpisal natin ang ating mga kasalanan sa harap ng Diyos at sa isa't isa. Idulog natin sa Kanya ang ating mga kasalanan at tayo magsisi. Tayo po ay manalangin. Mahabaging Diyos na aming Ama, ikinukumpisal namin na madalas bigo kami na maging isang masunuring iglesia. Hindi namin naisagawa ang iyong kalooban, nilabag namin ang iyong batas, naghimagsik kami laban sa iyong pag-ibig. Hindi namin nagawang dinggin ang daing ng mga nangangailangan. Patawarin mo po kami, isinasamo namin, at palayain mo po kami alang-alang sa pagtalimang puspos ng kagalakan sa pamagitan ni Jesucristo ng aming Panginoon na tagapagligtas. Amen. Mga kapatid, ito ang salita ng kapanatagan. Si Yahweh ay mahabagit, mapagmahal, hindi siya madaling magalit, wagas ang pag-ibig. Banayad kung magalit, hindi siya nagtatanim. Yang taglay niyang galit, hindi kinikimkim. Di katumbas ng pagsuway kung siya ay magparusa. Hindi tayo sinisingil, bagamat tayo ay may sala. Ang agwat ng langit at lupa't sukatin may di kaya, gayon ang pag-ibig ng Diyos sa may takot sa Kanya. Kung gaano kalayo ang silangan sa kanluran, gayon din niya inaalis sa atin ang ating mga kasalanan. Kung paano nahahabag ang Ama sa anak niya, gayon din siya nahahabag sa mga may takot sa Kanya. Amen. Sagutang pagbasa. Ako'y iyong nakikita, gumagawa o hindi man. Ang lahat ng gawain ko'y pawang iyong nalalaman. Di pa ako umiimik, yung aking nasasabi, alam mo ng lahat iyon. Lahat ay di malilihim. Ika'y laging kapiling ko, katabi ko oras-oras. Ang likas mong kalakasan ang sa akin nag-iingat. Lahat po tayo. Nagtataka ang sarilit, alam mo ang aking buhay. Di ko kayang unawain iyong karunungan. Tugong awit, awitin po natin, I love you Lord. Pagbasa po ng banal na kasulatan sa Lumang Tipan, unang Samuel, Kabanata 3, talata 1 hanggang 10. Ganito po ang sinasabi: sa pamamahala ni Eli, si Samuel ay patuloy na naglilingkod kay Yahweh. Nang panahong yaon, bihira nang marinig ang tinig ni Yahweh at bihira na rin ang mga pangitain.
Malabo na noon ang mata ni Eli. Minsan namamahinga siya sa kanyang higaan. Si Samuel na may natutulog sa templo. Sa may kaban ng tipan ng magmamadaling araw na, siya'y tinawag ni Yahweh, "Samuel, Samuel." "Po," sagot niya. Patakbo siyang lumapit kay Eli at sinabi, "Bakit po?" Sinabi ni Eli, "Hindi kita tinatawag. Mahiga ka na uli." Nagbalik nga siya sa kanyang higaan. Tinawag siya uli ni Yahweh. Bumangon siya, lumapit kay Eli at itinanong, "Tinatawag po ba ninyo ako?" Sinabi ni Eli, "Hindi kita tinatawag. Anak, mahiga ka na uli." Hindi pa kilala ni Samuel si Yahweh, sapagkat hindi pa siya kinausap nito. Sa ikatlong bisis na tawagin siya, lumapit uli siya kay Eli at sinabi, "Narinig ko pong tinatawag ninyo ako." Naisip ni Eli na si Yahweh ang tumatawag kay Samuel. Kaya sinabi niya, "Sige, mahiga ka uli. Kapag narinig mo pang tinawag ka, ganito ang sabihin mo, 'Magsalita po kayo, Yahweh. Nakikinig po ang iyong lingkod." At muling nahiga si Samuel. Si Yahweh ay lumapit kay Samuel at tinawag ito. Sumagot si Samuel, "Magsalita po kayo, nakikinig ang iyong lingkod." Ngayon din po sa sulat ng Apostol Pablo sa unang Korinto, Kabanata 6, talata 12 hanggang 20. Ganito po ang sinasabi. May magsasabi ng ganito, "Malaya akong gumawa ng kahit ano, kung sa bagay nga, ngunit hindi lahat ng bagay ay makabubuti sa inyo." Maaari ko ring sabihin, malaya akong gumawa ng kahit ano, ngunit hindi ako palipin sa anumang bagay. Sasabihin naman ng iba, ang pagkain ay para sa tiyan at ang tiyan ay sa pagkain. Totoo, ngunit pareho itong sisirain ng Diyos. Ang katawan ay hindi para sa pakikiapid, kundi para sa Panginoon, at ang Panginoon naman ay sa katawan. Muling binuhay ng Diyos ang Panginoong Hesus, at tayo may muling bubuhayin sa pamamagitan ng Kanyang kapangyarihan. Hindi ba ninyo alam na kayo'y mga bahagi ng katawan ni Kristo? Kukunin ko ba ang bahagi ng katawan ni Kristo upang gawing bahagi ng katawan ng isang babaeng masama ang pamumuhay? Hindi. Hindi ba ninyo alam na ang nakikipag-ugnayan sa gayong babae nagiging kaisang katawan niya? Sapagkat sinasabi sa kasulatan, silang dalawa'y magiging isa. Ngunit ang nakikipag-isa sa Panginoon ay kaisa niya sa Espiritu. Huwag kayong makikiapid sa alinmang ibang kasalanan na ginagawa ng tao. Iba ang napipinsala, ngunit sa pakikiapid, sariling katawan ang kanyang pinipinsala. Hindi ba ninyo alam na ang inyong katawan ay templo ng Espiritu Santo na nasa inyo at tinanggap ninyo mula sa Diyos?
ang inyong katawan ay hindi talagang inyo, kundi sa Diyos. Binili niya kayo sa malaking halaga, kaya't gamitin ninyo ang inyong katawan upang maparangalan ang Diyos. Purihin natin ang Diyos. Salamat sa Kanyang salita. Ngayon naman mga kapatid, ay sabay-sabay nating basahin ang Ebanghelyo ng ating Panginoong Yesus na sinulat ni San Juan sa Kabanatang 1, talatang 35 hanggang sa mga sumusunod. Ito ang unang 4 na alagad ni Jesus. Sabi sa 35, kinabukasan, naroon muli si Juan kasama ang 2 sa kanyang mga alagad. Nang makita niya si Jesus na nagdaraan ay kanyang sinabi, "Tignan ninyo, siya ang kordero ng Diyos." Narinig ng 2 alagad ang sinabi niya, kaya't sumunod sila kay Jesus. Lumingon si Jesus at nang makita niyang sumusunod sa kanya ang mga ito, sila'y tinanong niya, "Ano ang kailangan ninyo?" Sumagot sila, "Saan po kayo nakatira, Rabay? Ang kahulugan ng salitang ito'y guro." "Halik kayo at tignan ninyo," sabi ni Jesus. Sumama sila kay Jesus at nakita nila ang kanyang tinitirhan at tumuloy sila roon ng araw na iyon. Nooy mag-aalas 4 na ng hapon. Ang isa sa 2 alagad na nakarinig kay Juan at sumunod kay Jesus ay si Andres, na kapatid ni Simon Pedro. Unang hinanap ni Andres ang kanyang kapatid na si Simon. Sinabi niya rito, "Nakita na namin ang Mesyas." Ang kahulugan ng salitang ito'y Kristo. At isinama ni Andres si Simon kay Jesus. Tinignan ni Jesus si Simon at sinabi sa kanya, "Ikaw ay si Simon na anak ni Juan. Ikaw ay tatawaging Cephas, na ang katumbas ay Pedro." Mga kapatid, ito ang salita ng ating Panginoon para sa atin na kanyang mga anak. Purihin ang Diyos. Sa harapan tumit, alay may paz. Ay, worry sa harapan tumit, alay may paz. Makarinig po tayo, mga kapatid, ng mensahe ng awit. Buti-buti mo, Panginoon, sa lahat ng oras, sa bawat araw. Ika'y
nagmamahal. Mabuti ang Diyos na sa atin nagmamahal. Salamat po sa mensahe ng awit. At ngayon po, pakinggan natin ang isang patutuo sa ating kapatid na kung paano ang Diyos ay gumawa sa kanyang buhay. Purihin natin ang Panginoon at pakinggan natin ang patutuo kung paano kumilos ang Diyos. Tawagin natin ang ating kapatid na si Sister Becky Salamangka. Good morning po. Ako po ay magpapatutuo. Ako po ay nagkasakit po ng almost 5 months. Pero napakabuti po ng Panginoon dahil sa panalangin po ni Brad Sandro at saka ni Pastor Bing, dinadalaw po nila ako sa bahay at saka na rin po yung panalangin ko sa sarili ko. Pinanalangin ko po na ako po'y gumaling. Ang naging karamdaman ko po ay it's a severe sickness. Nahihilo po ako, nagsusuka, on and off po yung lagnat, hindi po ako makahinga. Kung ano po yung symptoms po ng COVID, yun na yun. So it's a severe sickness. Pero napakabuti po ng Panginoon dahil sa taimtim po na panalangin at pananampalataya ko po sa Kanya, ako po ay gumaling. Sa pamamagitan po ng para pong one day, January po noon, para akong binuhusan po ng malamig na tubig. So, yun po yun. Parang bumaba po lahat yung aking karamdaman. Parang isang package po. Bumaba lahat at gumaling po ako. Nagulat po ako. Totoo ba ito, Panginoon? And really, it is true. Tunay nga Ama, na kapag tayo, tunay nga mga kapatid, na kapag tayo po'y nanampalataya, napapagalingin tayo, papagaling po tayo. Hingin lang po natin sa Kanya at darating po siya. Then, ito po, October 8, 2020, nagpa-swab test po ako. Then, lumabas po sa swab test, positive po ako. Pero asymptomatic po. So, dinala po ako sa quarantine area. So, I undergo 14 days quarantine. Pero sa awa po ng Panginoon, naka-recover po ako. No sickness at all. Mas malala pa po yung nakaraan na sakit ko na severe sickness. Pero nung na-quarantine po ako, wala po akong naramdaman. Kasi asymptomatic po ako. Then praise God, pinagaling po niya ako. Of all the people na dinadala po doon, ako lang daw po, nagtataka po ang mga health officer, ako lang daw po na senior citizen na hindi trina-transfer sa hospital. So praise God, alam ko na ang Diyos po ang kasama ko doon. At ito po lastly, this morning, meron pa pong additional na patutuo. Panginoon, I have no money. I got only about 100 pesos. Ngayon sabi ko pong ganyan, Panginoon, meron po akong kukunin sa assessor's office to be given tomorrow. Ngayon, pagka sabi ko po sa kanya, as I'm talking to God,
So, sabi ko po sa kanya, Panginoon, wag mo naman akong pahiyain. Wala akong pamasahe. The 100 pesos is not enough to go to City Hall. So, I must have that 150. Sabi ko ganyan. Pero praise God, then after talking to Him, Panginoon, alam ko po, hindi niyo ako papahiyain. Makakarating po ako bukas. Yun po yung mind ko, nakikipag-usap sa Kanya. Then it really happened. Then, after a few minutes, nag-ring po yung telepono ko. Then, sabi po sa barangay, Vicky, kunin mo na yung pera mo, nandito na. So, yun na yun. At saka po, sabi ko pa kanina, mga morning yun eh. Sabi ko pa, Panginoon, may service kami mamaya, may recording. Tapos wala akong pang-offering. Sabi ko, 100 lang yung pera ko. So, you know what? Talagang tinugon po ng Panginoon yung pananampalataya ko na magkakaroon po by tomorrow. Alam ko, Panginoon, na hindi mo ako papahiyain. So, yun po. Binigyan po niya ako. So, ganun po kabuting ating Diyos. Pag tayo po ay humingi sa Kanya, He will come on time. Ganun po siya kabuti. Salamat po. Praise God. Purihin po ang Panginoon. Talagang buhay ang Panginoon at napatunayan sa ating kapatid na ito. Mga kapatid, patuloy po tayo makinig ng salita ng Panginoon at ngayong umaga magsalita uli ang Panginoon at dadaloy sa pamamagitan ng ating pastor. Pakinggan natin ang mensahe ng Panginoon sa pamamagitan ng ating pastor, si Reverend Leocadio Pilitina. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga po. Third Sunday ng Enero 2021 na. Kay bilis ng panahon, paubos na naman ang araw ng buwan. Kumusta na ang buhay sa unang buwan ng bagong taon? Nakakasunod po ba tayo sa mga kaganapan sa ating lipunan? Bilang mananampalatayang Kristiyano, nasusunod po ba natin ang panuntunan ng ating Panginoong Hesukristo? Tayo po'y sandaling manalangin. Salamat, Panginoon, at pinagkaluban mo na naman kami ng pagkakataon upang mag-aral ng inyong mga salita. Sa aming pag-aral ay hiling namin na pagkaluban kami ng banal na pangunawa at karunungan upang malaman namin ang paraan o proseso kung paano kami dapat na sumunod sa iyo. Ito ang dasal namin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ang pag-aaralan nating paksa sa umagang ito ay ang pamaraan ng pagsunod kay Jesus, na ang mga tampok na talata ay matatagpuan sa 1, Kabanatang 1, 37, 39 at 42. Sabi, narinig ng dalawang alagad ang sinabi niya, kaya't sumunod sila kay Jesus. Sumama sila kay Jesus at nakita nila ang kanyang tinitirhan. At isinama ni Andres si Simon kay Jesus. Mga kapatid, may isang opisina ng shipping company sa Great Britain ang nagpa-shoutout o nag-announce sa isang news agency na sila ay nangangailangan ng wireless radio operator. Nang araw na itinakda ay napakaraming dumating na mga applicants. Parang Divisoria Market ang loob ng kanilang opisina.
Wala pang social distancing noon. Kasi wala pang COVID-19. Habang abala ang mga HR o human resource person sa pagharap o pag-entertain ng mga applicants, isang mahinang tinig ng Morse code radio broadcast ang maririnig na ganito ang sinasabi. The man I want must always be alert. The first man who gets this message in coming to my office at room 207 on the third floor of this building will be placed on one of my shift as a radio operator. Isang aplikant ang nakarinig at nakaunawa sa Morse code radio signal. Nagmamadali siyang nagtungo sa room 207 at natanggap siyang magtatrabaho. Bakit nagtagumpay ang lalaking ito? Sapagkat matalas ang kanyang mga tainga sa pakikinig. Alam niya ang art of listening. Katulad ng opisina ng shipping company o ang magbabarko na ito, ang Diyos sa araw-araw, sa iba't ibang paraan, ay nagsasalita. Tumatawag, nagpapadala ng coded messages na ang makakaunawa lamang ay yung handang makinig at marunong makinig. Kung maririnig natin at maunawan natin ang mensahe ng Diyos, tatanggapin natin ang nakalaang biyaya. Tulad ng patutuo ng ating kapatid ngayong umaga, na siya'y biniyayaan ng Diyos. Tama ba ako? 100 pesos na lang. Subalit, siya'y nakipag-usap at dininig at biniyayaan. Mga kapatid, ngunit kung hindi tayo nakikinig, makakalampas ang biyayang nakalaan para sa atin. Kung tayo ay hihinto sa pagkinig sa tinig ng Diyos, mawawala tayo. Ganito ang trahedya na nangyari sa pamilya ng saserdoting Eli. Sabi sa 1 Samuel 3:1b, sa panahong iyon, bihira nang magpahayag si Yahweh at bihira na rin ang mga pangitaing galing sa kanya. Isa ang pamilya ni Eli na hindi marunong makinig. Kaya't sinabi ng Diyos, dahil dito, isinusumpa kong hindi mapapawi ang anumang handog ang kalapastanganan ng sambahayan ni Eli. Matatagpuan po natin ito sa verse 14. Pwede nating piliin na huwag makinig sa tinig ng Diyos, katulad ng ginawa ng pamilya ni Eli. Ngunit, ang tanong, kaya ba nating harapin ang mga bunga o consequences ng hindi pakikinig sa tinig ng Diyos? Ang mga talatang ating pinagbubulay-bulayan ay hindi lamang kasaysayan ng pagsunod ng dalawang unang alagad na sina Andres at kapatid niyang si Simon. Una sa lahat, ito ay kasaysayan ng pakikinig sa Diyos. Ayon sa mga author na sina Ann at Barry Ulanor, sabi at aking hihiramin, always a call involves listening and obeying. Sabi sa verse 37, narinig ng dalawang alagad ang sinabi niya, kaya't sumunod sila kay Jesus. Kung sa bagay, hindi madali ang makinig. Mahirap din makinig, ngunit walang pagsunod kung walang pakikinig. At walang pananampalataya kung walang pakikinig. Sabi sa Romans 10:17,
Kaya't ang pananampalataya ay bunga ng pakikinig. Nang ang magkapatid na Andres at Simon ay matutong makinig, sila'y sumunod. At nang sila'y sumunod, ay dumaan sila sa mga paraan o proseso ng paglagong espiritual. Ano ang mga prosesong ito? Una, naging malinaw kina Andres at Simon ang motibo ng kanilang pagsunod. Bakit ka ba sumusunod at naglilingkod sa Panginoon? Bagamat ang pagtawag ay nagmumula sa Panginoon, hindi siya namimilit. Ang nais niya ay kusa at maligayang pagsunod. Ang pagsunod ay susi ng pagbibigay lugod sa Diyos. Sabi sa 1 Samuel 15:22, at sinabi ni Samuel, akala mo ba'y higit na magugustuhan ni Yahweh ang handog at hain kaysa pagsunod sa Kanya? Mas mabuti ang pagsunod kay Yahweh kaysa paghahandog. At ang pakikinig, mas mabuti ang pagsunod kay Yahweh kaysa paghahandog. At ang pakikinig ay higit sa haing taba ng tupa. Ikalawa, tinanggap ni Andres at Simon si Jesus bilang kanilang guro. Hinayaan nilang si Jesus ang maging tagapagturo at tagapanguna ng kanilang buhay. Kaya't sila'y naging disipulo ni Jesus na ang ibig sabihin ay mga tagasunod sa kanyang mga aral. Magiging tunay lamang ang ating pagsunod kay Jesus kung tinatanggap natin at sinusunod natin ang kanyang mga katuruan at hinahayaan nating baguhin niya ang ating pag-iisip, ang ating pananaw, ang pamantayan sa buhay, at maging ang ating pangarap. Tagubilin ni Pablo sa Romans 12:2 ay ganito, huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito. Mag-iba kayo sa pamagitan ng pagbabago ng inyong pag-isip upang maunawaan ninyo ang kalooban ng Diyos. Kung ano ang mabuti, kalugod-lugod at ganap na kalooban niya. Ikatlo, sinikap nilang lumalim ang kanilang pagkakilala kay Jesus. Sangayon sa verse 39, nang sina Andres at Simon ay ayain ni Jesus, sumama sila at tumuloy sa tinitirhan nito. Sumama sila kay Jesus upang patuloy na marinig ang kanyang mga sinasabi. Sumama sila kay Jesus upang lalo nilang makilala. Maaari lamang nating lubos na makilala si Jesus kung araw-araw ay magbulay-bulay tayo sa kanyang salita at makikipag-usap sa pamagitan ng pananalangin. Napakaganda noong isang old kindergarten song na ganito ang sinasabi. Read your Bible, pray, grow, grow, grow. Kaya't kung hindi tayo nagbabasa ng Biblia, hindi tayo lalago. Magiging malnourished tayo spiritually. Ang pagbabasa ng Biblia ay walang overdose. Ang totoo, laging kulang ang ating pagbabasa na may malalim na pagbubulay-bulay. Ang dapat na gawin natin ay ang sinasabi sa awit 119, verse 15 ng ganito. Ako'y laging mag-aaral sa lahat ng tuntunin mo, ng aking maunawaan, pagbubulay-bulayan ko. Ikaapat, ibinahagi ni Andres at Simon sa iba ang kanilang pananampalataya. Nang makilala ni Andres si Jesus, hindi siya tumigil hanggat hindi niya
na ilalapit kay Jesus ang kapatid niyang si Simon. Kung mayroon pang membro ng inyong pamilya na hindi pa sumusunod at naglilingkod kay Jesus, hanapin mo katulad ng paghahanap ni Andres sa kapatid niyang si Simon. Kung sinarili ni Andres ang kaligtasan, ano kaya ang nangyari kay Simon? Sinabi ni Jesus kay Pablo sa verse 42, "Ikaw ay si Simon na anak ni Juan. Ikaw ay tatawaging Sipas." At mula doon naganap ang isa sa greatest transformational stories of all time. Ang marupok na si Simon ay naging Pedro, na nang lumaon ay naging tulad ng isang matibay na bato. Pinangalanan ni Jesus si Simon ng Pedro. Kundi pinangalanan ni Jesus si Simon ng Pedro, kundi kung ano siya, kundi sa biyaya ng Diyos, at siya ay maaaring maging. Tinitimbang tayo ng Diyos hindi lamang base sa kasalukuyan nating katayuan, kundi sa maaari nating magawa sa ating mga potentialities. Sa Diyos, ang bawat tao ay bugkos ng potentialities. Sa ating pagkikinig sa Diyos, naway dumaan din tayo sa mga proseso ng pagsunod na pinagdaanan ni Andres at Pedro, at maging malinaw sa atin ang motibo ng ating pagsunod. Hayaan nating lumalim ang kaugnayan o relasyon natin sa Panginoong Yesus sa pamamagitan ng palagiang pagbubulay-bulay ng Kanyang salita at ibahagi sa iba ang mga karanasan nating nagmula kay Jesus. Tayo po ay sandaling manalangin. Aming Ama at Panginoon, salamat sa mga bahagi ng aming katawan na aming nagagamit upang mapakinggan ang iyong mensahe. Tulad ng aming mga tenga at mata, buksan nawa namin maging ang aming mga puso at isip upang higit na maunawaan ang iyong mensahe, mapagbulay-bulayan ng iyong salita at maibahagi ito sa iba sa pamagitan ng aming mga labi at maging ang aming mga kilos at gawa sa buhay. Sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Atin pong gawin ang paghahandog ng ating mga tanging kaloob, mga ikapu, mga papasalamat,
po ay manalangin. Maraming salamat o Diyos sa mga biyaya at pagpapala na ipinagkakaloob mo sa amin. Narito, Diyos, ang bahagi nito aming inalay na handog para magamit sa pagpapalago, pagpapalawak ng iyong gawain o ministeryo dito sa aming lugar. Dalangin po namin, O Diyos, na inyong pagpalain ng mga ito, ganun din ang iyong mga anak na nagkaloob kasama ang kanilang buong pamilya. Dinadalangin din po namin na pagpalain mo ang kanilang mga trabaho, hanap buhay. Ganon din, O Diyos, ang lahat ng kanilang mga ari-arian at kung sila po ay may mga negosyo, hiniling po namin na paunlarin ito at ito'y kanilang magamit bilang patutuo sa iyong kadakilaan at pag-ibig, O Panginoon. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen at Amen. Awitin po natin ang himno ng pagtatalaga. Sky, I have heard my people cry, all who dwell in dark and sin, my hand will sing. I who made the stars of night, I will make their darkness bright. Who will bear my light today? Whom shall I send? Here I am, Lord. Is it I, Lord? I have heard you calling in the night. I will go, Lord, if you lead me. I will hold your people in my heart. I will tend the poor and lean. I will send a peace for thee. Whom will sing. His bread I will provide, till their hearts be satisfied. I will give my life today. Whom shall I send? Here I am, Lord. Easy I know. I have heard you calling in the night. I will go.
Tayo po ay manalangin. Muli, Diyos, kami ay nagpapasalamat at muli kami iyong sinamahan sa pananambahan na ito. Kami po ay nagagalak sapagkat muli naming narinig ang iyong tinig sa pamamagitan ng mensahe ng awit at mensahe ng buhay na inyong ipinarating sa amin, O Panginoon. Kaya dalangin namin, pagpalain mo po kami at patuloy na samahan sa paglakad namin sa landas ng buhay. Dalangin din po namin, O Diyos, na pagpalain mo ang simbahan na ito, ang Bagong Buhay United Methodist Church. At ganon din ang lahat ng iyong mga anak na kasapi nito kasama ang kanilang buong pamilya. Hinihiling po namin, O Diyos, na patuloy mo silang pagkaluban ng mabuting kalusugan, kalakasan upang sa kanilang paglilingkod ay maganap nila, O Diyos, ng maayos at may pagkalob nila sa iyong kasiyahan, O Panginoon. O Panginoon, narito rin kami upang ikaw ay aming pasalamatan sapagkat muli tinugon mo ang lahat ng aming mga kahilingan. O Panginoon, narito ang iyong mga anak nakaluhod sa iyong harapan, nakaupo at hindi maputol-putol ang kanilang pasasalamat sapagkat kayo ang patuloy na nagkalob sa kanila ng katugunan sa lahat ng kanilang mga kahilingan, O Panginoon. Kaya muli, O Diyos, pagpalain mo ang mga anak mong ito, O Panginoon. Idinadalangin din po namin, O Diyos, ang aming mga kapatid na nakakaranas ng karamdaman. Katulad ni Brother Manny na naroon ngayon sa kanilang tahanan na patuloy na nagpapagaling. Kaya't hinihiling po namin, O Diyos, na tugunin mo ang aming dalangin, pagalingin ang iyong anak na ito, Panginoon. Inyo rin pagpalain ang mga mahal sa buhay ng anak na ito at patuloy na nagbibigay ng kanilang buhay at sakripisyo upang alagaan at asikasuhin at ingatan siya, O Panginoon. Dinadalangin din po namin ang aming mga kapatid na patuloy na nagtatrabaho, Panginoon. Sila po ay naglalakbay ng mga iba't ibang mga oras, O Panginoon. Kaya tiniling namin, ingatan sila sa kanilang paglalakbay, O Panginoon. Pagpalain mo rin ang aming mga kapatid na nagbigay ng kanilang buhay upang magtrabaho sa ibayong dagat, ang mga OFW, Panginoon. Patuloy mong panatilihin ang kanilang mabuting kalusugan, kalakasan upang magamit nila ito sa kanilang pagtatrabaho at maibigay nila sa kanilang mga employer ang maayos na pagsiservisyo, O Panginoon. Ganon din, O Diyos, sa aming dinadalangin ng aming mga kapatid na patuloy na nagdiriwang ang kanilang mga karawang ngayong linggong ito. Kung paano po ninyo sila pinagpalat, iningatan sa mga nakaraang araw, buwan at taon sa kanilang buhay, aming hinihiling na patuloy mo nyo silang pagpalain sa darating pang mga araw, taon sa kanilang buhay, O Panginoon. Ganon din, O Diyos, aming dinadalangin na ang lahat ng mga gawain sa iglesyang ito na patuloy na ipagkalob ang katagumpayan, O Panginoon. Lalo na nalalapit na naman ang mga iba't ibang mga conferences na aming kakaharapin. Pagpalain mo nga, O Diyos, ang mga ito at patuloy na ipagkalob ang katagumpayan. Muli, O Diyos, maraming salamat at sa amin pong panandaliang pagtatapos, hiniling po namin patuloy mo kaming gabayan, patnubayan at patuloy na kami iyong samahan, O Panginoon. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen at Amen. This is I, Lord. I have heard you calling in the
Mga kapatid, natapos ang pananambahan, subalit patuloy ang ating paglilingkod, kaya't sa ating paghayo, tanggapin ninyo ang masaganang pagpapala ng ating Diyos amang makapangyarihan sa lahat, ang hindi nagmamaliw na pag-ibig, pagligtas ng ating Panginoong Yesus at ang aliw tanglaw, pakikipisan, gabay patnubay at pagpapalakas ng banal na Espiritu ay sumainyong lahat mula ngayon at magpakailanman. Amen.